So guys, wala pa yung ating mga biscuits, no? So ayan, tour ko muna kayo ng konti. Ayan. So it's April 3, Wednesday. So wala tayong deliver nung Sunrocks na liter. Hindi pa dumadating, no? So hindi natin alam kung may dadating pa ba talaga. So may mga orders pa tayo na hindi nga dumadating. So yan naman po yung mga dilata na natira na ating tinabi dahil sobra sa shelves. At syempre itatabi natin para sa Lola Park. So lahat po yan ay mga literal na mga stocks na paninda na boxes, no? Ayan. So tingnan nyo po, punong-puno na ang ating likod. Nakaayos na kami kagabi ng mga tindera. So ayan pa yung iba natin. So ang kulang na lang natin mga noodles dyan sa side na yan. At yung iba nga ay na-display na. Nahandyan na yung ibang natira. Ayan ang ating fiesta section, no? So, yung mga sabit-sabit fiesta section natin yan. So, kulang tayo ng safeguard pink at hindi na isama sa deliveries. Okay, so, konting tour lang tayo guys, no? Para bago tayo magsimula sa ating vlog. Oh, fiesta again. Ayan. Hi guys, Mami Park is here. Kamusta po kayo? Welcome to our daily vlog and welcome to Mami Park's channel. Wow, may ganun ng Mami Park, ano? So, uminom ako ng kape para sumigla-sigla ako kasi yung vlog ko kanina para akong ganyan. Kasi sa totoo lang, damang-dama ko pa rin yung pagod namin kagabi kasi po 2:00 na kaming natapos. Straight duty po ang aming pang-araw. Dinoble pay po natin siya plus meron pa siyang nakuhang rewards kasi napagod. Ganon din naman yung ating yung ating panggabi. Nanuhan din natin ng pampakonsuelo. Ako kahit kila Ate Ana, kahit sabihin pang yung trabaho nila within sa kanilang duty hours. Pag alam kong napagod, nahirapan at medyo na overtime, meron tayong kinocompensate natin syempre, 'di ba? So yun lang, no? Yun lang yung ko doon, yun lang yung point ko, okay? So in today's video guys, alam nyo guys, hindi ko talaga alam kung sobrang andaming dumadating sa akin na na-overwhelm ako sa totoo lang, no? Actually guys, kala ko talaga may magkakaroon ng problema. So kung mapapansin nyo po, dapat supposedly today po dadalhin yung aming another half ng overall order ko kay EKC Store. So kasi as of now, nag 70,000 mahigit na ako sa aking bill, no? At iyan po ay under consignment. However, ang na-approve lang po talaga sa akin ay 60,000, which is 15K weekly ang aking ihuhulog hanggang sa matapos siya. Yun po ang nailakad sa akin ni Ate V, darling ni Kuya Joseph, sa EKC, sa boss ng EKC, no? Sa may-ari ng EKC Store. And so, kaninang umaga, meron palang PM ang ating Ate V, na ang sabi nga niya, Madam, napakarami na nung mataas na yung bill, umover tayo doon sa approve. So ngayon, hindi ba daw pwede akong mag-down muna para mabawasan at ma-deliver yung kalahati pa kasi handun din yung mga highlights ng mga orders ko din sa lahat ng in-order ko kasi talaga essential sa store. So, ako naman, ang sabi ko, yun nga din kako Ate V ang iniisip ko kasi hinihintay ko lang din sa kanya manggaling. So, in-interview niya ako, sabi niya, Madam, meron ka bang cheque? Wala akong cheque guys. Dapat mag-cheque na talaga ako dati pa. Kaya lang kasi, hindi ako nag-cheque. Gawa kasi ng hindi pa naman kailangan. Dahil dati, parang sa Lumina kakailanganin ko ng cheque. So, dapat ako mag-open ng checking account. But, dahil hindi naman siya kailangan pa, and willing naman ako mag-over-the-counter payment, hindi muna ako nag-checking account, no? Hindi muna ako nag-open ng checking account. So, sabi ko wala. Dahil yung mga iba kong bayarin na property, naka-auto debit. So, okay. Tapos sabi niya, sabi ko, nasa sa kanila na kung i-approve ako or not. Tanggap ko na na hindi na ako ma-approve pa at ma-deliver yung kalahati. So, ang naging desisyon, dahil kinakausap daw niya yung boss niya, chinachat daw niya habang kausap din niya ako. Sabi ko, ang kaya ko lang Ate B, pinaka-exceed na 20K weekly. At yun, doon ako pwede ako mag-commit. Pinaka-exceed na ako doon 20K weekly. Kasi, syempre, yung tumal din at saka yung nakita nyo naman yung sitwasyon ngayon ng ating ekonomiya. Tapos sabi niya, sige madam, kausap ko kasi si boss, titingnan natin. Tapos, sabi niya, madam, sumagot siya, no? Sumagot ulit. Maya-maya sumagot, kaninang umaga nga. Sabi niya, madam, basta po wag po kayong pasisira. Basta 20K weekly, wag po kayong pasisira. Tapos okay na po yun. Tapos sabi ko, approve po ba?
Tapos inokayan niya yung sinagutan niya ng icon na okay yung tanong ko. Sabi ko, talaga po ba Ate V? Approve. Sabi niya, inokayan niya ulit. Sabi ko, hala, ina-expect ko talaga hindi na at okay naman sa akin. No, mag-uunti-unti na lang ako ng mga kakulangan. Na-approve. So kaya sabi niya, basta madam 20k weekly, hanggang matapos 'yon, no? At okay. Sabi ko, thank you. Sabi ko, na-expect ko talaga hindi na. Sabi ko, grabe ang lakas ko talaga sa mag-asawa na ilakad ako, no? Kasi syempre sila yung gumagawa ng paraan para ma-approve, 'di ba? Syempre, sila din ang guarantor noon dahil parang sila Ate B ang aking ahente, no? So kaya syempre kailangan we must meet our obligations on time, no? So syempre para hindi ka nakakaistorbo din ng ibang tao na nag-effort para sa atin. So yun, kaya kailangan doble kayod talaga ang ina nyo, no? Kami para sa ekonomiya. So that is a good news. And kanina akala ko i-deliver. Pagod na daw ang mga boys, mga delivery boys. Pwede bang bukas na i-deliver? Sabi ko hindi naman nagmamadali at okay naman na bukas pa dahil pagod din kami, wala din kaming lakas mag-ayos ngayon ni Jai ng panggabi ko dahil straight siya, dahil day off naman yung pang-araw namin. So bukas, ang kasama ko, yung pang-araw straight, si Jai naman ang day off bukas para naman makapagpahinga, no? So ganun lang, give and take lang, 'di ba? Na at kahit papaano naman, nandiyan naman ako sa kanila. So another thing pa na good news, no? Na ito talaga, matagal ko na talagang gustong mangyari. Kaya lang, alam ko imposible, no? Alam niyo yung kasi alam kong ayoko kasi nang hihiling ako na may kapwa ako kanegosyante na magsasara o may mangyayari sa negosyo nila, syempre. Dahil ako, mas gusto ko na buhay ang lugar nang sa ganon ay maging sentro. So, this past 1 month na yata mahigit, napapansin ko kasi ang aming katabi ay hindi na nagtitinda. Kung mapapansin nyo, papapap ko dyan, ang katabi ko po dito sa kabilang side ay nagtitinda ng manok. Ang kabilang side naman po ay dental clinic at saka butika. So, ito pong si Manok, 1 buwan na mahigit, di nagtitinda. So, dumating na talaga ako dun sa punto na bakit kaya, no? Kasi hindi naman kami nagkakausap noon, busy. So, sabi ko, tinanong ko yung may-ari. Sabi ko, napapansin ko po, hindi na nagtitinda. So, hindi na po ba talaga magtitinda? Kasi, kung sakali lang naman po, hindi naman po sa paghihiling na wag na huminto, just in case po na ma-open yung, ma-vacant yung unit, ay kukunin ko na po kaysa iba pa kumuha. Kasi nga, kulang ako sa space. Dahil na by May, yun ang target ko this year, na madagdagan po ang stocks natin sa mga Red Horse at saka soft drinks. Kasi yung isa po sa demand at isa po sa dilema dito ng mga maliliit na kasari at mga nagpapa-okasyon ay yung maka-access sila ng murang soft drinks at alak kapag hindi sila naiikutan ni Kuya Joseph. Kasi sabi ko nga po sa inyo, may mga tindahan dito na nasa inner lot. So, sila, naghaharimunan lang talaga sila na maka-access kay Kuya Joseph ng soft drinks at alak. Dahil siya lang po talaga nagdi-deliver dito. Ngayon, itong mga maliliit na to, minsan talaga makikita mo, kahit sa harapan ko, bumibili sila dito sila bumibili kay Kuya Joseph. Hinahabol talaga nila. Kasi, dati nga napapagalitan pa nga si Kuya Joseph ng mga nagtitindahan kasi nga daw, binaba mo na naman sa kila Mami Park, doon lang naman sa mga malalaking tindahan ka umikot, hindi mo man lang kami inikutan, no? Si Kuya Joseph, syempre, ahente yan no? Alam naman yan kung syempre napapagod na din siguro at saka talagang siguro, dahil inner lot nga yung mga yan, kung hindi siya maaabutan at hindi siya mapupuntahan kung saan siya nakahinto, hindi niya talaga bibigyan, hindi niya mabebentahan. So, kaya naman I came up to the idea na ibigay ko ang mga needs ng buong subdivision. So, talagang plano ko talaga noon pa na maging soft drinks dealer. Diba po, dati sabi ko, ito pong aming unit sa likod ay may space pa. At pinayagan ako ng may-ari dyan na magkaroon ng construction dyan para magawang ekstrang bodega. The problem is, kung titingnan ko po yung likod kasi, ito pong katabi ko na nagmamanok nung nagtitinda pa. Syempre, yung kanya pong grip ay ano ba tawag dun, Jay? Yung drainage niya o yung parang PVC ng lababo ay hindi po diretsong nakakonekta sa drainage, kundi po tumatapon diretso sa lupa sa likod. O di ibig sabihin po, pag naglagay kami ng construction doon ng extension sa likod, ay mapupunta sa loob yung basa dahil straight lang yung tubo no?
na tumatapon sa likod. So, hindi siya advisable. And then, so kaya po naudlot, hindi po natuloy. Hanggang sa dumating na po ngayon nga yung pangyayari na sinagot ako ng may-ari nung nagsabi ako na kung sakali pong hindi magtutuloy ng magtinda at mabbe-vacant yung unit, sa akin na ibigay, priority na ako. Total naman, ako naman ay matagal na nila ding renter, 2 years na, at hindi naman ako naging pasaway, no? Hanggat kaya ko din na mag-assist para sa pag-aasikaso ng property nila dito, ay ginagawa ko. So, kumbaga ba magandang pakikisama, give and take lang. So, kaya, nagulat naman ako, ang bilis ng response. Kinabukasan agad nag-response, kanina nga, ang aga-aga pa nung text ng ating landlord, no? Shoutout sa ating Ma'am Rowena. Nasabi nga niya, nagulat din siya na may biglang may text sa kanya, yung si Manok, na sabi, ay hindi nga daw nakakuha ng tindera, ang dilema daw ay hindi nakakuha siya ng empleyado, walang magbabantay. Dahil meron siyang sinimulan na branch doon sa Santa Maria at malakas talaga ang kanyang manok doon, so nahandun yung kanyang focus. So kaya bibitawan niya na to. Ngayon, in-offer na sa akin ng may-ari kasi sabi niya, sige, once na magsabi sa akin, dahil wala pa daw sinasabi sa kanya si Manok, maghihintay kami. So nagulat nga ako, kinabukasan agad. Kaninang umaga, dahil kahapon ko lang tinext yun. So nagulat pa ako. Ngayon, yung mga conditions niya, sinabi rin niya, and ako naman, sabi ko, wait lang po, te-text ko po kayo agad, mag-uusap po muna kami ng Daddy Park. So, kasi po ako, hindi po ako nagpo-push through ng desisyon nang hindi rin oo ang Daddy Park. Kasi mabigat na mabigat sa aking ituloy ng isang bagay ng desisyon sa negosyo nang hindi ako inagrihan ng Daddy Park nyo na yung napilitan lang. Kasi, teamwork no? Couple goals nga, di ba? So, yon. So, dapat maghihilahan kayo pataas. So, nung masabi ko na, although nabanggit ko na yan sa Daddy Park nyo, nung mga nakaraan pa, nung sinabi ko sa Daddy Park nyo na, Daddy, magbe-vacant na yung unit at in-offer na sa atin ni landlord. So, anong decision natin? At, yun nga. So, sabi niya, okay, I think it's about time, no? Kasi, natuwa rin ang daddy nyo kasi, in a way na, kaya siya natuwa dahil, finally, makakapag-extend na kami ng mga stocks, no? Yung kahit pa paano yung aming mga nakatambak na mga tulad niyan pag nagde-deliver si EKC, di ba? Tapos para ma-cater nga yung plano namin na maging soft drinks dealer, no? So, ayun. All in all, ay okay na, nakapag-usap na kami ni Ma'am Weng. So, 5K po ang monthly niyan. Syempre, may 1 month deposit, 1 month advance. So, sabi ko, dahil naman po, baga, ay para naman makaano-ano ako, alam din po ng may-ari ng landlord na kumuha din po ako ng another unit ng medyo malayo ng konti dito, no? Malapit lang pero ibig sabihin hindi malapit dito sa tindahan dahil po para sa nanay ko. Alam niya kung anong reasons, kung ano ang goal ng tindahan na yon, bakit kumuha kami, ganyan. So kaya naiintindihan niya. Then sabi nga niya, sabi ko kung maaari po ba na 4K ako monthly. Tumawad ako ng 1,000 monthly. Dahil nga sabi ko, may mga bills din babayaran dyan dahil syempre mag-ano ng kuryente yan at saka ng tubig. No? Isa lang naman talaga ang kailangan naming tubig. So, all in all, tulad din po ng ginawa niya sa akin nung kinuha ko tong extension ko na pangalawang unit ko, ay ganun din po, binigyan niya din po ako ng panahon kung kailan ko balak mag-start at para mapaghandaan yung unit na maiayos at makapagsimula ng yung ready na. So, lahat po itong dalawang unit ko na to, ganun po ang ginawa niya sa akin. Binigyan niyo po ako ng sapat na time para iayos ang lahat bago ako magsimula. So, kaya talagang magaang yung aking mahal ako maiyak, guys. Kasi naiyak na nga ako, nag-usap kami ng may-ari. So, pumayag po siya sa 4K for this year lang. But next year, talaga daw pong 5K. And pumayag na rin ako kasi nga, kaysa nga iba pa ako kumuha. And also, mabibigyan ako ng enough time para makahinga-hinga. And all in all, ay yung good news na makakapag-extend na naman ng Mami Park. No? I can able to do na naman yung aking mga plans. No? Kasi ang ating goal is to cater as much as we can ang ating mga customers. So, sobra talaga akong na-amaze, no? So, talagang yung overflowing ng opportunities ay nandyan. Nag-open talaga para sa akin. And so, that is why I said, take the opportunity. Kasi, minsan, ang opportunity once lang na mag-knock. So, it's up to me. But since, sabi nga ng best friend ko nung nag-usap kami, since ito daw ay, dati pa naman talaga na pangarap at dinadasal namin, na sana ay mas lumaki ang empire, ngayon, dumating siya naturally.
no? Kusa siyang nag-open sa amin na naturally. So kaya sobra akong na-amaze, sobra akong naging masaya na sa totoo lang, gusto kong maging jolly na sobrang ganun. Sobra kasi na-overwhelmed guys, kaya parang ano, tapos kasama pang puyat na puyat pa rin ako, malatang malata pa din ako talaga. Tingnan nyo naman ang eye bag ko. So kaya grabe talaga yung aking grabe talaga yung aking yung talagang sobrang saya ko talaga, no? So by May, kasi po ngayong April ay hihintayin lang po makuha lahat yung gamit para kumbaga ba ay ma-empty yung unit, and then para makuha yung susi or maiayos to. So April and May, kung maaga siyang makakatapos magkuha ng kanyang mga gamit si Manok, ay as early as before end of April makakaayos na kami, magsisimula na kami mag-ayos. And also by May ay sisimulan na din naming lagyan ng mga stocks, kasi ang ilalagay po natin dyan ay mga soft drinks, alak, yung mga iba po namin paninda dito, bigas, doon na po namin ilalagay. At di ko po alam kung doon ilalagay ni Daddy Park yung frozen natin na chest freezer. So para po medyo lumuwag dito at medyo makater yung needs ng ating store. Kasi nga, kung mag-offer ka din ng wholesale dito, syempre bulky ang orders mo. Saan ko ilalagay? Kulang na kulang nga. Tulad niyan, punong-puno na kami sa likod. Tapos kung dadating pa bukas yung kalahati ng order ko kay EKC, sana na naman namin ipagsasaksak yan. Di po ba? O groceries pa lang yon, hindi pa ako nag-stock ng alak na talagang box, di ba? Kasi hinay-hinay lang. Dami nating sunod-sunod talaga ang ating mga gastos at pag-orders. Bukas darating po ang ating Nestle. Nakabayad na po tayo nung pangalawang resibo na dinoble booking natin bago mahal na araw. So nasa around almost 10,500 po yata yun. So yun naman ay babayaran natin by next week, kasi booking ngayon, deliver kinabukasan, then next week ulit ang collection. So yun, ganun lang, ikot-ikot lang talaga, no? Rolling lang. So kaya sobrang excited akong i-share yan sa inyo guys, kasi journey natin to, di ba? Ito yung journey natin na kapit lang, no? Matutong maghintay sa mga opportunities at maging genuine yung puso nyo, na huwag nyong hihilingin na may magsasara, na may babagsak. Maghintay kayo kung para sa inyo, para sa inyo. So, masarap sa pakiramdam na it comes to me naturally, yung blessings, no? At syempre, super grateful ako sa ating landlord na nakatagpo ako ng landlord na super considerate at super bait, no? Hindi mahigpit, mabait. Yung tipong naglolokohan nga kami kanina. Sabi nga niya, magtinda ka dyan. Kung magtitinda ka, gawin mong gusto mo. Basta yung pinag-usapan namin nga na yung sa construction, kasi malamang nga daw bubutasin ko. Dahil nga kinonsern din nung ating landlord sa kanyang asawa na kaysa nga naman ibigay sa iba na may nag-aabang, bakit hindi na nga lang sa akin? Total naman ako naman kanila ng renter matagal na, kilala na nila ako. So at least ako, heto na ako. So kaya tutuwa ako at in-inform lang ako dahil alam naman nilang magbubutas na naman ako para makalakad na kami dun sa huling unit, dun sa last unit. Syempre pinag-usapan namin yung tungkol sa tibay at construction ng at saka yung structure ng ating building, no, ng ating establishment. So kaya yan ay napag-usapan na namin ng maayos, at syempre lahat ng aming mga pag-uusap ay ilalagay sa kontrata, at yun, parang katulad lang din nung nangyari nandito sa amin, no? So yun, shout out talaga sa ating landlord, no? Palakpakan natin, shout out, no? And ito para sa ekonomiya naman, para sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, at syempre para sa ating mga mahal na community, na mai-provide natin ang affordable na produkto na ma-access nila dahil nandito na, meron na sa Mami Park. O, di ba? Yan. So, di natin iisipin ang kalaban. Ang iisipin natin, paano tayo mag-improve, paano tayo magle-level up, how can we provide the good service and good items with affordable price, no? Yun ang importante, no? Yun ang pinaka-importante sa lahat. At syempre, yung ikaw ay galingan pa, mas ayusin pa, at higit sa lahat yung magdarasal. Alam niyo talagang pa-advance birthday na sa akin yata ni Lord, no? Sabi nga ng best friend ko, kasi yung best friend ko, sinasabihan ko yan ng mga plans ko. Sabi nga niya, ang aga ng pa-birthday sa'yo ni Lord, di ba? Tagal na nating dinasal yan. Oh, ngayon, okay na, natupad na. Dasal mo dati na sana makuha mo na ang nanay mo na malapit na sa'yo. Mangyayari na. Sana makapag-extend ka kasi gusto mong gawin to para sa store. Oh, mangyayari na. Kaya,
there are so many things to be thankful, to be grateful, no? So, sana kayo din, no? Kapag kami mga plano din kayo sa buhay, ay sana matupad nyo din, no? Kasari. Ayan guys, just in lang, nagte-text sa akin si Ma'am Marlene, no? Kasi ito nga po yung taga Batangas na nag-ano sa akin, PPM na siya ay tuwan-tuwa sa mga vlogs ko at na-inspire siya. At siya yung merong 90 SQM na garahe na ginawa niyang tindahan. Ngayon nga daw, grabe daw yung effect ng good problem na mga binablog ko. Ngayon daw, nahihirapan siya kasi nangangarag daw siya dahil talaga daw tumaas ang demand niya. Hindi daw niya handaan yung akin daw good problem na vlog, no? Hindi daw niya napaghandaan. So, shout out sa ating subscribers and viewers na matagumpay, na effective sa kanya ang ating good problem at ang mga advices natin sa kanilang sa ating negosyo. So, pagka mga ganitong manifestation guys, talagang masayang-masaya ako kasi ibig sabihin effective ako sa inyo, di ba? So, yung update naman po kay Ma'am Milet, hindi na po kasi siya nag-send ng mga informations. Kasi nga po, tulad nga po ng sabi ko, si Ma'am Milet po ay meron dapat munang ayusin sa personal bago po matupad yung yung pangyayaring maturuan po natin siya. Kasi hindi po talaga kami magkakatagpo kapag ka po may something wrong, no? And I cannot go further about that, deeper, no, na reasons or ano man pa, dahil we need to respect our kasari, okay? But still, hindi ibig sabihin hindi ako magtuturo ng pagtatala talaga dahil tayo po ay magkakaroon ng branch. Siyempre, kung ano po ang sistemang ginagawa ko rito, ayun din po ang sistemang mangyayari kay Lola Parks, no? Sa kanyang i-handle na store. So, abang-abang lang po kayo. So, sa mga tax, sa mga tax viewers ko, napakarami pong nag-PPM at nagko-comment na ano daw po ba ang contact info ng ating tax assistant dati na nag-assist sa akin na si Ma'am Irene Aquino. So talagang grabe talaga, no? Naloloka ako ngayon. So as of now po ay nasa 16,069 subscribers na po tayo. Samantalang April 1 lang, tayo kasi 16 subscribers lang. Maraming salamat po sa inyo, no? Kahit mahaba video, pinapanood nyo. Shout out to Ellie. Ano pangalan ito? Ay, hindi pala. Iba pala yan. Sa ibang video nag-comment yan sa taxing. Dito tayo sa ating last vlog na yun ngang mga groceries sa Beliana Santos. Ingat po kayo palagi, Mommy and Daddy. Love you po. Rick Anuevo, happy 16K subscriber, Mommy Park. User dash QG3GL5 not. Hopefully, Mommy Park, bago matapos ang taong 2024, 20K subscribers po sa'yo. Ayan, manifest natin yan, ano? So, i-share nyo ang ating mga learnings at syempre ay sana patuloy kayong sumuporta sa ating channel natin to, no? So yan, kusina ni Junior, wow, yayamanin, enjoy and keep safe, no? Sabi niya ganyan. Romel 1594, sabi niya, nice Mommy Park, hehehe, planning din po kami to the next to the next level yun, or to the next store. Same as you din, naghahanap lang ng maayos na pwesto para hindi sayang. Teresita Baron, good morning Mommy Park, ang daming paninda, sana all na lang talaga. Always watching, God bless you, love you Mommy Park. Nakaka-inspire po kayo Mommy, lagi ko pong inaabangan ang upload nyo, God bless po. From Abigail Diray, 480. Ate JBTVs 5712. Blessed morning po sa ating lahat sis. Here I am again po. Nakaka-inspire po talaga. Sana kami rin pong lahat ay tuloy-tuloy ang paglago ng negosyo. But syempre manifest natin yan. Lagi natin tatandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No, dapat kikilos talaga din tayo. Winnie07, first na naman Mommy Park, happy watching your vlog. So yan, maraming salamat po, no. So, magpapaalam na muna ako at syempre ay this coming days magiging busy tayo at syempre i-welcome natin ang araw-araw na may sigla at ngiti sa ating mga labi at ipasok at i-welcome ang good vibes sa ating negosyo. Nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang ating blessings. Okay? So, that's all for today. Ito ang inyong tindera. Mas pinili ang career na pagiging tindera, no? So, magkakaroon na ako ng bagong tagline, no? Tindera is my proud career. Ganon! Testingin nga natin, guys. Paano ba natin i-ending tong ano natin? Testingin natin yung ating tagline, ano? Pero syempre, handun pa din yung fighting. Mag-practice tayo. So, this is Mommy Park, ang tinderang proud career. Paano ba yun? Ano na yan? Paano natin sasabihin yun, guys? Wait lang, papracticing ko muna. Ayan, nag-practice pa ako. So, this is Mommy Park, nagsasabing, tindera is my proud career. Fighting! Bye!